Sir, kanina po, one of the research person, particularly si Sir Netran, ay nasabi niya po kay Chairman Garcia na kapag kayo po ang umupo sa 2028, magkakasabukan tayo. Are we parang suggesting po na dapat nang bumaba or mag-resign si Chairman Garcia para matiyak yung integridad sa 2028 elections? Kasi commissioner siya, no, independent, di ba? Office ng posisyon dyan. Pero kung lumayas na dyan, mas maganda. So ang sinasabi ko lang dito, lumayas na siya, baka ang taong bayan ay magalit sa kanya, baka wala na siya mapuntahan. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Attorney Garcia, Attorney George Garcia, sinabi dito si Attorney yan. Nakikiusap ako kasama ang bayang Pilipinas o ang mga Pilipino, kasama ko na naghihikayat kung may hiya pa siya, umalis na lang siya para na-impeach. Pero sino mag-i-impeach sa kanya? Ikakampi niya lang ng Congress eh. Wala. So, ibig sabihin, makikiusap na lang tayo. Ngayon, hanggang pakiusap na lang tayo, di ba? Sabi mo kanina na sa social media, sa taong bayan, ay kumikilos, kailangan talaga transparent, pero tinatarantado pa rin tayo. Yes, sir. So, magtarantaduhan na lang tayo. Ano yung pagtatarantado? Bahala na kayo mag-isip nun. Salamat. Sir, sir. The question is addressed to Chairman Rico Verica. Sir, you have the video presentation regarding on your advocacy to we should have the hybrid election in 2028. We know by the facts that every election since 1998, after the passage of Republic Act 8436 and amended by Republic Act 9369, authorizing the COMELEC to use automated system in our national elections. My question is, this is guaranteed by legislation. In the coming 20th Congress, what action you will do? Are you going to ask Congress to amend Republic Act 9369? Definitely, sir. Yan na po ang ginagawa natin ngayon. No? So, nananawagan na po tayo ngayon for the amendment of such. And our legal team is also talking about filing cases in the Supreme Court questioning the constitutionality of a fully automated election because, as we see, it robs us of transparency and integrity and credibility of the election, which is essential to an election. To Congress, ito na po ating panawagan dahil sila naman po ang nandyan. We will try to reach out even to the Speaker, diba? To all, democracy-loving Filipinos na work on sino ba gusto madaya. When you talk about my hybrid election, whether nanalo or natalo ka, ayaw mo madaya dahil you don't want to end up paying someone, whether from COMELEC or outside COMELEC, or nagpapanggap para manalo or matalo yung kalaban. So, I think, kaya po namin sinisimulan ito, and there will be, we plan to hold a series of forums ng election or revolution all over the Philippines in media and social media. Dahil, in connection, gusto ko natin ilatag ang tanong na yan sa tao. We went through the election many times. Even the 2025 election, we went through the election. Pero parang walang hope kung hindi naman mabibilang or wala kang tiwala sa naging resulta ng election. So, tao lang mamili. At iniimbitahin din namin mamili ang Kongreso, ang Senado, ang Office of the President. Sila rin ang mamili. Ano ba? Eleksyon o revolution? So, ang puntos po dyan, tayong lahat, pili tayo ano ba ang gusto natin at suriin natin kung bakit, ano ba ang pros and cons. If you go through election, paano? Anong disadvantages? If you go through a revolution, paano? Ano ba ang advantage and disadvantage? And then we choose, hindi ho inciting
tutawilin ko rin yung tanong niyo po, to rebellion or to sedition na aming ginagawa. This is an honest question that we are posting to the Filipinos dahil gaya ng sinabi namin kanina, pag binalikan natin ang ating preamble at ating saling na batas, the very reason we came together to unite as a country and wrote down our Constitution is to build a just and humane society that will embody the aspirations of the Filipino. Sinama pa natin ang Diyos sa usapan na tipanan na yan. Sabi nga, tayo mga Pilipino sa tulong ng ating Diyos. So ito po isang tipanan na binabalikan at inilalatan natin sa bawat Pilipino, opisyal o hindi. Ano gusto natin gawin ngayon? Okay, Chairman, I hope you agree with me that the result of this election, the 2025 midterm election. Now, according to the final result of the election, 317 congressmen, including party list representatives, will compose the 20th Congress. Only 97 is the first termer. How optimistic you are when you ask the 20th Congress to amend the Republic Act 9369 so that we can have the hybrid elections. Kasi kung titignan natin, this is not the first time na may clamor, may cry na bumalik tayo sa hybrid or even manual. Kasi every time na magkaroon tayo ng election, since na pumasok tayo, we enter into automated elections, laging may question. So, are you still optimistic with the composition of the 20th Congress that these initiatives will be approved or passed in the 20th Congress? Sa Kongreso siguro, hindi, pero optimistic ako sa taong bayan. Ang tanong ko ito, ay binibigay natin sa taong bayan at sa Kongreso. Ano ba gusto ninyo? Eleksyon o revolusyon? So, I think ang reaction po ng taong bayan will depend sa reaksyon ng Kongreso at mga opisyal. Pag sinabi natin na, ano ba gusto mo, eleksyon o revolusyon? Pag sinabi ng Kongreso, eleksyon, ayun pala eh. So, itong klaseng eleksyon ang pagbabago na gusto namin. Pag sinabi ng Kongreso, hindi, ayaw namin yan, gusto namin ito, sagutin din ang taong bayan, ano gusto nyo? Pag-isipan nyo mabuti, mamili tayo bilang bansa. Eleksyon? Kasi pareho po pagbabago yun eh. If you go through election, pagbabago. If you go through revolution, pagbabago. If you go through a peaceful revolution, pagbabago. Mamimili lang tayo, ano ba ang gusto natin? Okay, ano na? Okay, one last na lang, promise. My question is addressed to Atty. Respicio. Atty., you did mention a while ago na you're accusing Chairman Garcia of COMELEC na marami siyang mga ginagawang mga hocus-pocus dyan sa katatapos ng eleksyon. Ang tanong ko po, we know by the facts also that Chairman Garcia, COMELEC chairman, is an impeachable official. So are you going to file also an impeachment case against Chairman Garcia in the 20th Congress? Ang impeachment po ay ini-initiate ng isang miyembro ng Kongreso. Kung ang mag-i-initiate po ay isang pribadong individual na katulad ko, kailangan po ng endorsement ng isang miyembro ng isang Kongreso. Wala pa ba akong kakilalang mag-endorse sa akin? Kung meron po, i-refer niyo po sa akin at ako po ang masusulat ng petition. Si Paulo Duterte. Very good. Okay. Question? Yes, sir. Jason po lang, Ezra News. Sir, first question po, para lang natin yung natin, sir. For 2028 elections, for Sir Greco and kaya ni Harold and sa other research persons natin, may mga bago pa tayo na baka muling mangyari ang naganap po ng 2025 elections at ano po ba ang dapat gawin para matiyak na hindi po ito maulit. And meron pa po bang pag-asa na may pagbabago sa 2028 elections under the Marcos administration? First of all, sa ano yung natanong ko yan? Ano yung natanong ko? If may pangamba tayo, sir, na baka maulit yun ang Definitely,
That's why we are here talking about a hybrid blockchain system of election for 2028 para hindi na ho mangyari yung nangyari today. Ibig sabihin, transparent and mas credible. Nakikita kasi natin lahat at nasusubaybayan ng transmission ng boto. Sa presinto, nakikita na natin, ang mga watchers natin, ito talaga ang boto. Kaya pag i-transmit, alam natin na kung tama or mali yung i-transmit. What is 1 day or additional 2 days for a credible and transparent election? That is nothing. Pero na makapayapaan at kasiguraduhan ng bawat isa na nabilang ang boto nila. So I think that is a very wise road to take for the Philippines. Kaya sa kada eleksyon, may nagreklamo, di naman yan ang boto natin. Kaya pagka malinaw, walang problema. Number one. Number two, sir, If paano po natin mag-iiyak na yan po ay magagawa yung hybrid and may pag-asa pa under the Marcos administration na yan po ay mangyayari. well, kailangan mo, walang katiyakan dahil syempre ito po ay salang-alang sa desisyon, unang-una ng Diyos, pangalawa ng mga opisyal, pangatlo ng tao. Yun nga po ang tanong natin sa Pilipino ngayon. Paano, ano ba gusto nyo? Eleksyon o revolusyon? Tanong natin sa opisyal, ano ba gusto nyo? And then gawin natin kung anong dapat. Ang sigurado ko po, ipaliliwanag namin ito sa taong bayan para matanong. Si Harold, di mga kasamahan, paliwanag natin ang media, paliwanag natin sa taong bayan para yung mga taong bayan din na mag-isip at manawagan dahil pagka ganito po ang deadlock na ang nasa kapangyarihan is using power that is borrowed against the lender, then we should come together again as a sovereign Filipino people and do what we have to do and call out the truth. Yun na po natin siya sabi. Wala naman pong masama doon. Third, sir. Yun na sir na alam mo. Salamat. Pero ang reality on the ground, sir, kasi yung 2025 elections, nakita po natin lahat po ng mga kababayan, especially online sa social media, active po talaga sila na dapat credible na nanawagan sila na yung transparency. Pero yun nga sir, na-overpower sila because of the power na. Kaya nga po, we go back to the Constitution, to the preamble of the Constitution. Everybody has to realize that we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God, yan na nakapwesto na yan. Pahiram na kapangyarihan lang yan. Nawawala ako sa pwesto yan, ang Pilipino na nananatili. So, let's, so mamili ho tayo ngayon, and that is why we are here, and that is why we will go around the Philippines, be on media and social media, to ask the Filipino, saan natin dadalhin ang ating bansa? Anong gagawin natin sa ating kinabukasan? Kung hindi aaksyonan ng pamahalaan, paano at anong gagawin natin sa ating kalayaan?